Pilipinas, updated ka na ba? 2023, taon ng kasalan at hiwalayan. Ang daming pangyayari sa showbiz ngayong 2023 ha. Sinasabing ito ang taon ng kasalan at hiwalayan. Siyempre, ang mga pinag-usapang kasalan ay ang kina Maine Mendoza, Arjo Atayde na ginanap sa Alphaland Baguio Mountain Lodges noong July 28. Sa Europe naman sila nag-honeymoon. Sa Bali, Indonesia naman kinasal si Maha Salvador kay Rambo Nunez noong July 31. Marami ang natuwa sa pagkakatuluyan ni Maha at Rambo dahil naging magkarelasyon sila noon na nauwi sa hiwalayan at nagkabalikan after so many years at ang ending ay ikinasal din sila. Maraming mga celebrity ang nagpunta sa Bali para sa kasal ni Maha at Rambo. Pero kanya-kanyang gastos nga raw ang mga imbitado roon. Kamakailan ay inannounce ni Maha na buntis na siya na sobrang ikinatuwa ng mga nagmamahal sa kanya. Very memorable naman sa amin ang kasal ni Lovie po kay Monty Blanco sa Cliveden House sa Berkshire, United Kingdom noong August 26. Inilihim muna ang tungkol sa kasal na yon at nang malapit na ay saka pa lang nag-announce sina Lovie at Monty. Pero 5 months before the wedding ay ibinigay na sa amin ang wedding invitation para napaghandaan namin ang pag-a-attend doon. Sabi nga mismo ni Monty sa aming mga welcome dinner at night before the wedding, thankful sila ni Lovie na nakarating kami ng Berkshire. Isa sa mga kasalang Lovie Monty, ang masasabi namin na sobrang ganda dahil din sa venue nila sa Cliveden House na sobrang makasaysayan. Ikinasal naman si Pia Wurtzbach kay Jeremy Johnson sa isang private island sa Seychelles. March 24 ginanap ang kasal at bukod sa kanila ay 3 lang ang kasama roon. Simple pero napakaganda ng wedding na yon ni Pia at Jeremy at sobrang kinabiliban ng netizens. Nice! Ang PBA player na si Jeron Teng ay kinasal din sa dating courtside reporter ng De La Salle University na si Janine Soy. Ginanap ang kanilang kasal sa San Agustin Church noong October 15. Kaya na-picture namin yun. Nag-propose si Jeron kay Janine na ginanap sa Philoy Flying V Center sa San Juan City noong March 21, 2022. Birthday mismo ng basketballista. Sa ngayon ay nasa Boracay ang mag-asawa pero hindi pa yun ang honeymoon nila. After ng PBA season ngayong January sila mag-honeymoon at secret pa kung saan. Bukod nga pala sa mga nasabing wedding, marami pang ibang mga taga-showbiz na ikinasal noong 2023. Anyway, nakakasadlang ang napakaraming hiwalayang naganap sa showbiz ngayong 2023. Ang mas pinag-usap-usapang hiwalayan ay ang Kathryn. Noong November 30 nga ay inamin ni Kathryn Bernardo sa kanyang social media post na the end na ang relasyon nila ni Daniel Padilla. After ng ilang minuto, si Daniel naman ang nag-post tungkol sa hiwalayan nila ni Kathryn. Trending at pinag-usap-usapan kahit sa ibang bansa ang hiwalayang yon. Worldwide issue nga sa mga Pinoy ang breakup ng Kathryn. Pero hindi sumuko ang marami sa mga fan ng Kathryn na sana raw ay magkabalikan pa sina Kathryn at Daniel. Tuwang-tuwa rin ng mga fans sa chikang gumagawa raw ng paraan si Daniel para mapatawad siya ni Kathryn at magkabalikan sila. Abang-abang nga ang lahat sa susunod na kabanata ni Kathryn at Daniel. Pero may balikan nga kayang magaganap? Isa pang umaming hiwalay na ay ang Kim C. Sa kanyang post noong December 23 ay inamin rin ni Kim ang tungkol sa hiwalayan nila ni Sian.
End of a Love Story, ang unang linya ni Kim na pinatotohanan niya ang noon pa'y kumakalat na chikang tungkol sa relasyon nila ni Sian. Sa post ni Sian ay pinasalamatan niya si Kim sa mahabang panahon ng pagmamahalan nila. Sinabi rin ni Sian na the best gift for him ang 12 years na magkasama sila. Dagdag pa ni Sian sa dulo ng kanilang post, "No goodbyes here. I'll see you around, Petunia." Sobrang ikinalungkot ng Kimsey fans ang hiwalayan ng kanilang mga idolo. Marami nga ang nagwi-wish na magkabalikan sina Kim at Sian. Oh well, isa pang naghiwalay ay sina Elijah Canlas at Miles Ocampo. Inamin ni Elijah ang hiwalayan nila sa isang social media post. At sa isang interview kamakailan ay sinabi ni Elijah na friends pa rin sila ni Miles, na nag-uusap pa rin sila. May balikan kayang magaganap? Abangan! Hiwalay na rin sina Cherry Pie Picache at Edu Manzano. Obvious ang hiwalayan nila dahil hindi na sila magkasama lately. At sa presko ng Firefly ay natanong si Cherry Pie at agad naman niyang inamin na wala na sila ni Edu. Bukod sa 4 na pares ay marami pang nachichikang hiwalay na, pero ayaw pa rin ng mga ito na magsalita tungkol doon, kaya abang-abang lang tayo kung sino pang susunod na aamin ha. Yun na. Happy New Year everyone! Pilipinas, updated ka na ba? 2023, taon ng kasalan at hiwalayan. Ang daming pangyayari sa showbiz ngayong 2023 ha. Sinasabing ito ang taon ng kasalan at hiwalayan. Siyempre, ang mga pinag-usapang kasalan ay ang kina Maine Mendoza, Arjo Atayde na ginanap sa Alphaland Baguio Mountain Lodges noong July 28. Sa Europe naman sila nag-honeymoon. Sa Bali, Indonesia naman kinasal si Maha Salvador kay Rambo Nunez noong July 31. Marami ang natuwa sa pagkakatuluyan ni Maha at Rambo dahil naging magkarelasyon sila noon na nauwi sa hiwalayan at nagkabalikan after so many years, at ang ending ay ikinasal din sila. Maraming mga celebrity ang nagpunta sa Bali para sa kasal ni Maha at Rambo. Pero kanya-kanyang gastos nga raw ang mga imbitado roon. Kamakailan ay inannounce ni Maha na buntis na siya, na sobrang ikinatuwa ng mga nagmamahal sa kanya. Very memorable naman sa amin ang kasal ni Lovie po kay Monty Blanco sa Cliveden House sa Berkshire, United Kingdom noong August 26. Inilihim muna ang tungkol sa kasal na yon at nang malapit na ay saka pa lang nag-announce sina Lovie at Monty. Pero 5 months before the wedding ay ibinigay na sa amin ang wedding invitation para napaghandaan namin ang pag-a-attend doon. Sabi nga mismo ni Monty sa aming mga welcome dinner at night before the wedding, thankful sila ni Lovie na nakarating kami ng Berkshire. Isa sa mga kasalang Lovie Monty, ang masasabi namin na sobrang ganda dahil din sa venue nila sa Cliveden House na sobrang makasaysayan. Ikinasal naman si Pia Wurtzbach kay Jeremy Johnson sa isang private island sa Seychelles. March 24 ginanap ang kasal at bukod sa kanila ay 3 lang ang kasama roon. Simple pero napakaganda ng wedding na yon ni Pia at Jeremy at sobrang kinabiliban ng netizens. Nice! Ang PBA player na si Jeron Teng ay kinasal din sa dating courtside reporter ng De La Salle University na si Janine Soy. Ginanap ang kanilang kasal sa San Agustin Church noong October 15. Kaya na-picture namin yun. Nagpropose si Jeron kay Janine na ginanap sa Philoy Flying V Center sa San Juan City noong March 21, 2022. Birthday mismo ng basketballista.
Sa ngayon ay nasa Boracay ang mag-asawa pero hindi pa yun ang honeymoon nila. After ng PBA season ngayong January sila mag-honeymoon at secret pa kung saan. Bukod nga pala sa mga nasabing wedding, marami pang ibang mga taga-showbiz na ikinasal noong 2023. Anyway, nakakasadlang ang napakaraming hiwalayang naganap sa showbiz ngayong 2023. Ang mas pinag-usap-usapang hiwalayan ay ang Kathniel. Noong November 30 nga ay inamin ni Catherine Bernardo sa kanyang social media post na the end na ang relasyon nila ni Daniel Padilla. After ng ilang minuto, si Daniel naman ang nag-post tungkol sa hiwalayan nila ni Catherine. Trending at pinag-usap-usapan kahit sa ibang bansa ang hiwalayang yon. Worldwide issue nga sa mga Pinoy ang breakup ng Kathniel. Pero hindi sumuko ang marami sa mga fan ng Kathniel na sana raw ay magkabalikan pa sina Catherine at Daniel. Tuwang-tuwa rin ng mga fans sa chikang gumagawa raw ng paraan si Daniel para mapatawad siya ni Catherine at magkabalikan sila. Abang-abang nga ang lahat sa susunod na kabanata ni Catherine at Daniel. Pero may balikan nga kayang magaganap? Isa pang umaming hiwalay na ay ang Kim C. Sa kanyang post noong December 23 ay inamin rin ni Kim ang tungkol sa hiwalayan nila ni Sian. End of a love story. Ang unang linya ni Kim na pinatotohanan niya ang noon pa'y kumakalat na chikang tungkol sa relasyon nila ni Sian. Sa post ni Sian ay pinasalamatan niya si Kim sa mahabang panahon ng pagmamahalan nila. Sinabi rin ni Sian na the best gift for him ang 12 years na magkasama sila. Dagdag pa ni Sian sa dulo ng kanilang post, "No goodbyes here. I'll see you around, Petunia." Sobrang ikinalungkot ng Kim C fans ang hiwalayan ng kanilang mga idolo. Marami nga ang nagwi-wish na magkabalikan sina Kim at Sian. Oh well, isa pang naghiwalay ay sina Elijah Calas at Miles Ocampo. Inamin ni Elijah ang hiwalayan nila sa isang social media post. At sa isang interview kamakailan ay sinabi ni Elijah na friends pa rin sila ni Miles, na nag-uusap pa rin sila. May balikan kayang magaganap? Abangan! Hiwalay na rin sina Cherry Pie Picache at Edu Manzano. Obvious ang hiwalayan nila dahil hindi na sila magkasama lately. At sa presko ng Firefly ay natanong si Cherry Pie at agad naman niyang inamin na wala na sila ni Edu. Bukod sa 4 na pares ay marami pang nachichikang hiwalay na, pero ayaw pa rin ng mga ito na magsalita tungkol doon, kaya abang-abang lang tayo kung sino pang susunod na aamin ha. Yun na. Oh, Happy New Year everyone!